Hanggang June 11 na lang ang itinakdang deadline ng pagsusumite ng Statements of Contributions and Expenditures o SOSE para sa lahat ng kumandidato, nanalo man o natalo noong Desisyon 2025. Mahigpit na paalala ng Commission on Elections, hindi makakaupo sa opisina ang kandidatong hindi nagpasa kahit pa ito ay nanalo sa halalan. Una sa balitang yan, si Wina Hesoro. Hindi na i-extend ng Commission on Elections ang pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures para sa mga nanalo at natalong kandidato sa katatapos lamang na May 12 elections. Sa panayam ng DZRH News Comelec Chairman Attorney George Garcia, sinabi nito na sapat na ang kanilang ibinigay na 30 araw para isumite ang kanilang SOSE hanggang June 11 at hindi makauupo sa katungkulan ang mga kandidato na hindi nagpasa nito. Ayon kay Garcia, ang lahat ng SOSE na isasubmit ay ipapublish ng Comelec sa kanilang website upang makita ng ating mga kababayan kung magkano ang ginastos ng mga tumakbo. Apo, yung pong SOSE, yan po yung Statement of Contributions and Expenditures. Sino nagbigay? Anong pinagkagastusan? May natira ba? Nagbayad ba ng income tax? Et cetera. Yan po yung kailangan ma-file nila 30 araw pagkatapos ng halalan. So more or less po, June 11, kinakailangan nakapag-submit na sila ng kanilang SOSE. At kapag hindi po sila nag-submit ng SOSE, pwede po sila mag-administrative fine. Kung sumobra naman po yung gastos na nakalagay nila doon, kakasuhan po sila ng perjury. At the same time, kakasuhan din po sila ng violation ng SOSE law natin. At kung ito'y pangalawang beses na po nila sa Raymond Sister L, na hindi po sila nagsasubmit ng kanilang SOSE, ay sila po'y magiging perpetually disqualified to hold public office. Ibig sabihin, hindi pa makakapanungkulan kahit sa isang elected position or kahit sa isang appointed position. Paliwanag ni Garcia, kinakailangan magsumite ng SOSE ang mga nanalo, natalo at maging ang mga nag-withdraw ng kanilang kandidatura pagkatapos ng Feb 11 kung saan sila ay kandidato na. At kahit po Sir Raymond nag-withdraw ng kanilang kandidatura after maging kandidato, take note, pagkatapos po ng February 11, kandidato na sila. At kung nag-withdraw po sila dyan, after February 11 bilang national candidate, o kaya naman after March 28 sa local candidates, kinakailangan pa rin sila mag-submit na Statement of Contributions and Expenditures sapagkat sila po ay naging kandidato. Samantala, nagbigay ng paalala si Garcia na tanggalin na ang mga campaign materials na hindi pa natanggal ng mga tumakbo noong May 12 elections. Patuloy po yung pagpapadala ng aming pong task force baklas. Hindi po namin tinigilan yan. Bagamat siyempre sa panahon ganito, yung pong mga local governments na ang dapat na responsible, lalo na sa pagpapatanggal. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.